Hi friends, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po ba na ang ating kapanahunan ngayon ay napakarami ng mga taong nai-scam. May iba't ibang uri ng pang-i-scam ang ginagawa ng mga scammer. Meron hong investment scam. At sa Pilipinas, merong nahuli sila na by the billions na ang kanilang mga nakuha sa kanilang mga nag-i-invest. Kagaya ng Aman Investment Scam. Ganun na din ang Kapa Investment Scam. Naku, napakarami ho ang mga na-scam dito. Napakarami ho na kanilang mga pinagpawisan at kanilang mga pinag-ipunan ang nauwi sa wala sapagkat sila ay umaasa na yung kanilang inilagay na mga salapi at mga pera ay madodoble o mas lalaki pa. Sa una nga naman, sila ay pinatikim ng malaking kita kaya ibinuhos na nila ang kanilang mga naimpok hanggang humantong sa tuluyang pagkalusaw ng kanilang mga naimpon. Meron din pong tinatawag na mga romance scam kung saan may tatawag na makikipag-friend sa Facebook na foreigner at pagkatapos ay kukunin ang loob ng isang babae na malungkot sa Pilipinas, professional, o di kaya naman ay mga byuda at pagkatapos ay pagkalipas ng ilang mga buwan, yung iba nga ay umaabot ng taon. Kapag nahulog na ng tuluyan ang loob ng ating mga kababayan ay dahan-dahan na silang hihinga ng pera, kesyo may pinadala, kailangan na makuha yung box doon sa customs sapagkat kailangan bayaran yung tax. Alam niyo po, meron ho kaming kilala talaga na talaga hong binabalaan ko siya na siya ay nai-scam na. Pero hindi ho nakinig at napakalaki ho nang nawala sa kanya. OFW ho dito sa Singapore. Alam niyo ba, naibenta niya ang kanyang bahay, naibenta yung tricycle, nangutang ho ng katakot-takot at pagkatapos ang inaasahan niya ay makukuha di umano ang ipinadala ng kanyang boyfriend na naiipit sa custom. Pero alam po natin na ito ay isa lamang malaking scam. Nakalulungkot sapagkat napakalaking pera ang nawala sa kanya at hindi lang iyon. Nawalan pa siya ng hanap buhay at sa kahulihan ay nagulo pa ang kanyang pamilya. Ang scam po, kagaya ng phishing scam at ang kanyang mga variant sa online scam sa atin sa Pilipinas ay umabot sa about 6,595 reported incidents in 2023. At dahil po doon sa 6,595 na incidents ng pang-scam online ay nalugi ang mga tao o nawalan sila via credit card sa kanilang bank account o di kaya naman ay pagta-transfer nila ng pera via GCash ng 623 million pesos. Bay, napakalaki hong pera nito. 623 million pesos. Bukod po sa mga financial scams, love scam, alam niyo po ba na marami ding nai-scam spirituality? Alam niyo po ba na maraming mga grupo ng mga relihiyon ngayon ang nang-scam at nangdadaya doon sa mga masigasig sana na lumapit at mag-aral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos ay humahantong sa kanilang dahilan upang sila ay maloko ng mga scammer na mga relihiyosong mga tagapagturo. Alam niyo po, ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin ng maliwanag upang ang ating pananampalataya, ang ating mga desisyon ay hindi mauwi sa isang malaking scam o panloloko o pandadaya. Sapagkat sa simula pa lamang ho ng pagkatatag ng ating sanglibutan ay naroon na po ang pinakatatay, pinaka-founder ng lahat ng mga scammer. Walang iba po kundi ang tinatawag nating kaaway ng ating kaluluwa, itong si Lucifer o si Satanas. At dahil sa kanyang ginawang pananalasa ng pang-i-scam, pangloloko, una ay sa mga anghel, pangalawa ay sa ating mga ninuno, at pangatlo ay sa atin ng lahat na na-scam niya sa isang bahagi ng ating buhay. Ang sabi ng Roma, Kapitulo 8, talatang 22, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon.
Hindi lamang po si Adan at Eva, hindi lamang po mga anghel o one-third ng mga anghel ang na-scam nitong napakagaling na mangako at napakaganda ng kanyang bulalas na ano pat sila ay napaniwala. Ngunit ang dulo pala ni Leon, ang kinahantungan pala ni Leon ay isang masaklap na pagkaalis nila doon sa langit na bayan at sa paraiso naman ng ating mga magulang na naging resulta ay ang buong nilalang ay humihibik, nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin ngayon. Bakit ba tayo na-scam? Saan ba nagsimula itong greatest scammer sa ating sanglibutan? Sa Ezekiel 28, ang talatay 12, ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ikaw ay tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan, at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay iyong kasuotan. Maliwanag po na binabanggit ng banal na kasulatan na parang maganda ang profile nitong scammer na ito. Maayos ang kanyang kalagayan sapagkat siya ay nasa halamanan ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay iyong kasuotan. Natural nga naman kapag ka nga naman parang maganda, kahali-halina, talagang ipapakita nilang kaya nilang bumili, parang ang dami nilang follower, maayos naman yung kanilang lugar. Nako, marami hong nabibiktima. Ang sabi ng banal na kasulatan, dahil lang sa parang mukha siyang kapanipaniwala, sa Ezekiel 28, talatang 17, ganito po ang nangyari. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Dahilan po sa kanyang kagandahan, dahilan po sa kanyang kaningningan, siya po ay nagmataas at pinasama po ang kanyang pag-uugali at ang kanyang persona sa pamamagitan ng ningning niya. Kaya pinano niya, sangayon sa banal na kasulatan, ang ganito. Sa aklat ng Isaias at sa aklat po ng Ezekiel ay sinabi niyang ako'y magiging kagaya ng Diyos. Nais pala nitong si Lucifer na maging kagaya ng Diyos. At nais niyang umakyat doon sa mga luklukan ng ating Panginoong Diyos at maupo sa trono mismo ng ating Panginoong Diyos. Ang una niyang malaking pagkakamali ay yung kanyang pride and self-centeredness. Sabi niya, ako'y sasampa doon sa kataas-taasan, ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan, at siya ay luluklok, uupo doon kasama ng kataas-taasan. Ito po, mga minamahal, ang malaki niyang pagkakamali. Sapagkat hindi niya kinilala na meron lamang siyang limitasyon, na hindi siya Diyos, kundi siya ay nilalang ng ating Panginoong Diyos. Ang pride ay napakalaking pagkakamali. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan sa Proverbs 16 verse 18, pride goes before destruction and a haughty spirit before the fall. Matitiyak po natin na ang isang tao, ang isang samahan, sila po ay malalaglag kapag sila ay napupuno ng pride, napupuno ng kahambugan, napupuno ng pagiging sentro sa kanilang sarili. Ito po ang nangunguna sa paglaglag. Tiyak po nalalaglag. At dahil po doon sa kanyang pride, iniulat ng banal na kasulatan sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 12, ang langit ay nagkaroon ng malaking kaguluhan. Ang tunay po niyan, hindi lamang po basta kaguluhan sapagkat ang wika ng banal na kasulatan sa Apokalipsis 12, nagkaroon ng digmaan sa langit. Mantakin po ninyo, itong si Lucifer, kasama ng one-third ng mga anghel na kanyang na-scam, na paniwala na may maganda silang kinabukasan kung susunod sila kay Lucifer at sila ay tatanggalin ang kanilang allegiance sa ating Panginoong Diyos. Na-scam ho sila. Napaniwala ho sila na mas tama si Lucifer, na mas may pakinabang sila kay Lucifer, na mas maganda ang kanilang future kay Lucifer. Ang nangyari po, sila din ay nakipaglaban sa ating Panginoong Diyos. Pero ang sabi ng Apokalipsis 12:7, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ngunit hindi sila nagwagi.
ni wala ng lugar para sa kanila doon sa langit. Itong si Lucifer, kasama ng kanyang mga na-scam na paniwalang mga anghel, ay lumaban sa ating Panginoong Diyos. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, ang lahat ng kanilang karunungan, ang lahat ng kanilang wits, ang lahat ng kanilang abilidad. Ngunit hindi sila nagwagi sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang tunay po naman niyan, sino mang lumalaban sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, kailanman ay hindi magtatagumpay. Sapagkat nasa panig na po tayo ng kadiliman at wala na po tayo sa panig ng kaliwanagan. Pagdating po dito sa lupa, umabot po dito ang scammer. Umabot po dito ang malakihang panloloko sa pamamagitan ng presensya nitong ahas doon sa Hardin ng Eden. Sa Hardin ng Eden, ganito po ang nangyari, mga minamahal. Sa Genesis 2 verse 16, ang pagkakamali ng ating unang mga magulang ay ang kanilang pagpili na iniukol nila o ibinigay nila kay Satanas, kay Lucifer. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay tiyak na mamamatay ka. Napakaliwanag, napakapayak, napaka-straightforward ng instruction ng ating Panginoong Diyos. Ang pagkain ni Adan at ni Eva ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama ay maghahantong sa kanilang tiyak na kamatayan. Pero alam niyo po ba ang sabi ng scammer? Sa Genesis chapter 3 verse 1 ay ganito, sinabi ng ahas sa babae ni Satanas, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Napansin niyo po ba yung pang-i-scam o pangdaraya na nitong si Satanas? Ang sabi niya ay, talaga bang wala kayong makakain dito? Para bang pinalaki niya yung issue, ginawa niyang big deal, ginawa niyang napaka-abusive naman ng Diyos. Parang pinakita niya na napakahirap naman ang kanilang sitwasyon sapagkat bawal na pala lahat, ang dami-dami na pala ng hindi nila makakain sapagkat sabi niya, talaga bang wala kayong makakain dito sa halamanan? Pero ang sabi naman ng babae, na nakinig naman doon sa scammer, ay ganito. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Nang sabihin ni Eva na makakakain naman kami, ngunit yung bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama na nasa gitna ng halamanan ay wag naming kakainin sapagkat kami ay mamamatay. Pero ang sabi ng ahas, tunay na hindi kayo mamamatay. Mag-iingat po kayo sa inyong mga inaanibang mga relihiyon o pananampalataya. Kapag ka ang kanila pong mga turo at aral ay ayon na lamang sa kanilang mga pastor, mga ministro, o kanilang mga pari, o doon sa nagpapakilalang anak ng Diyos, at hindi na po ito sang-ayon sa maliwanag na kasulat sa banal na kasulatan, manapa ay salungat pa ito sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Scam po yan. Pero alam niyo po ba, yung tao ba, naisip niya na ganito para tanggapin niya yung pandaraya, ay kailangang gawin ni Satanas na katanggap-tanggap ito. Sabi niya, sa araw na kayo'y kumain niyaon, madidilat ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos. Kaya ito pong si Eva ay pinili niyang makinig dito kay Satanas. Ito po ang ating pagkakamali kapag tiningnan natin na parang mas advantageous kung tayo ay hindi makikinig sa Diyos. Para bagang mas magaan ang buhay kung tayo lang ang nasusunod at kung ano lang ang gusto natin. Scam po yun. Tuwing naiisip niyo, ang dami-dami namang bawal. Mahirap iyan. Mas maganda nga ang buhay ito. Mabuti nga ito. Mas masaya ako na sarili ko lang ang aking sinusunod. Sarili kong paniniwala. Total, buhay ko naman to. Katawan ko naman to. Ang sabi nila, di kung anong kaya ng tiyan mo, kainin mo. Alam mo, scam ho yun. Sapagkat batid ng Panginoong Diyos kung ano ang makakabuti at kung ano ang makakasama sa atin. Sa una, parang mabuti. Talagang mamamantikaan ang inyong mga labi. Talagang mapapaibig ka. Sapagkat scam nga eh. Hindi naman agad-agad na ipakikita kagaya na ginagawa ni Satanas kay Eva and later on kay Adan. Hindi naman ipapakita na talaga palang mamamatay sila.
talaga palang ito ay kasasama ng kanilang kalagayan. Niisip nila maganda ito. Pero itong si Adan po ay nakinig din sa kanyang asawa. Sabi sa Genesis 3:17, sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniuutos sa iyo na huwag kang kakain iyon. Maliwanag ang sabi ng ating Panginoong Diyos, itong si Adan at saka si Eva ay hindi nakinig sa kanya. Alam niyo po, kahit na parang napakaganda at napakagara ng iniaalok sa atin, ngunit ito'y taliwas sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, itapon niyo. Laksan niyo ang inyong loob. Sabi niyo, Pastor, parang maganda naman ito, parang okay naman ito. Talagang magara nga sila, malalaki nga po yung mga simbahan nila, mayayaman ho yung mga kaanib nila. Aanhin mo naman yung malaki, aanhin mo naman yung mayayaman. Pero mali naman, taliwas naman sa itinuturo ng banal na kasulatan, mauuwi po kayo sa scam kapag ka mali ang inyong pinili ayon lamang sa sinasabi ng mga bulaang mga tagapagturo, ng mga scammer na mga tagapagturo. Mali yung kanilang pagpili. Pangalawa, mali din yung kanilang desire o pagnanasa. Mali yung ginusto nila. Mas ginusto pa nila yung ino-offer sa kanila ni Lucifer kaysa doon sa in-offer sa kanila ng ating Panginoong Diyos na mabubuhay sila ng walang hanggan doon, healthy and happy at nasa paraiso sila. Nagkamali sila ng ninasa, ng ginusto. Alam niyo po ang sabi ng Biblia sa Genesis 3:6, ganito ipinakilala ni Satanas. Sabi niya, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin at nakalulugod sa mata at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumita siya ng bunga niyaon at kinain. Ayon po sa banal na kasulatan, mga minamahal, yung desire, yung pagnanasa ni Eva ay nandoon sa parang kumukuti-kutitap, kumikintab na bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama na ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Ano ba't ang sabi nga nila Pastor, bakit kasi yung bawal siyang masarap? Tunay ho ba na yung bawal ay siyang masarap? Na yung hindi pinagbabawal, hindi masarap? Tunay ho ba? Tanungin niyo ho yung mga nakakulong ngayon. Tanungin niyo kung yung resulta ng kanilang ginawa na pagkakamali at paggawa ng bawal ay naghatid ba sa kanila sa tunay na kaligayahan? Tanungin niyo ho. Pwede niyo namang tanungin Tanungin niyo yung mga Alzheimer. Tanungin niyo yung mga may tao na meron na silang mahirap na silang huminga. Meron na silang tinatawag natin na sakit sa kanilang mga baga. Yun dahil sa kung ano-anong mga iniisip nila. Dahil sa kanilang mga maling kinain, maling mga ginawa. At nagsasuffer na po sila ngayon. Alam niyo po, kaya tayo nagkakaroon ng maling pagnanasa, unang-una na, ay dahil sa ating comparison. Yung bang ating kino-compare yung ating sarili. In fact, alam niyo po ba, merong tinatawag na theory, yung comparison. The theory assume that we have standards of the good life and that we constantly weigh the reality of our life against these standards. Ibig sabihin, sa palagay mo, parang sa standard ng mga tao, ito ang mabuting buhay. At ikino-compare mo ang buhay mo currently ngayon kung mabuti ba? Ganyan. And habang hindi mo nare-reach yung di umano ay standard ng mabuting buhay, parang palagi kang aligaga, palagi kang balisa, sapagkat niisip mo, naku, ganda ng TV nila, naku, ayan, bago yung kotse nila, naku, ayan, bago yung relo nila, naku, bago na naman yung telepono, buti pa sila may jowa, naku, ang ganda-ganda ng jowa, buti pa sila nag-holiday. Damo na, kino-compare mo sa tinitingnan ng mga tao na standard, yung buhay mo, lalo kang magkakaroon ng dissatisfaction at ng kawalang kasiyahan. Alam niyo ba, ang isa pa ay yung reflected appraisal. Sociological variant holds that we not only compare our life to own standards, but that we also appraise our life through the eyes of others. In other words, in assessing how happy we are, we estimate how happy other people think we are. Ibig sabihin ay ganito. Kung tingin ng mga tao ay masaya ka nga.
Kaya kailangan mong magpanggap na masaya, magpanggap na mayaman, maganda ang suot. Kaya yung post mo lang sa picture mo, yung magandang anggulo, yung nagbabakasyon ka, yung mukhang sosyal ka, yung may ginagawa ka para i-thumbs up ka, i-like ka, i-heart ng mga tao. Kaya kung ano-ano nang ginawa ng mga tao sapagkat iniisip natin ang kaligayahan at satisfaction batay sa sasabihin ng mga tao sa atin. Alam niyo po, isang napakalungkot na bagay ito. Bata pa lang ho ako ay natutunan ko na wag masyadong paniwalaan ang sinasabi ng ibang mga tao sa amin. Sapagkat yung mga pagpula o yung mga pagpuri ng mga tao ay hindi yan katunayan ng ating tunay na pagkatao. Kaya wag po nating ibabase yung ating kaligayahan ayon sa sinasabi ng mga bashers o ng mga likers sapagkat hindi nila batid ang tunay nating pagkatao. Baka ang alam pa nilang version ng ating pagkatao, limot na ng Diyos, pinatawad na, at ang bagong version ng ating pagkatao na tanging Diyos lamang ang nakakaalam at tanging Diyos lamang ang ating pakikinggan ayon sa kanyang evaluation sa ating mga buhay. Alam niyo po yung kasalanan sa Bible, may iba't iba siyang description o definition. Of course, ang sabi ng unang Juan Kapitulo 3, talatang 4, sin is the transgressions of the law. Ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Isa pa din po na binabanggit sa Bible kung ano ang kasalanan bukod sa pagsalangsang sa kautusan is missing the mark. Meaning, meron ka dapat natatamaan, hindi mo talaga natamaan, hindi mo na-achieve. Or, yung tinatawag na outright rebellion, talagang nagrebelde ka sa ating Panginoong Diyos. Meron namang tinatawag tayong transgression o yung pagsalangsang. Meron naman na sa Bible na yung kasalanan ay yung self-centeredness, yung pagiging makasarili at nakafocus lamang ang lahat ng mga bagay sa ating mga sarili. Another one ay yung falling short, yung meron tayong standard pero hindi mo din naabot. Yan po ay maliwanag sa Aklat ng Roma, Kapitulo 3, talatang 10. We all have fallen short of the glory of God. Another one ay yung crossing over, yung pagtawid sa isang lugar na hindi mo na dapat puntahan. Kagaya po ng tinatawag natin na ginawa ni Adan at ni Eva, yung pagkain nila ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, yun po ay paglampas na sa boundary na inilagay ng ating Panginoong Diyos. Iniisip natin na, kung may utos kasi parang very restrictive, di ba? Parang hindi na ako masaya, dapat magagawa ko lahat ng mga bagay na aking gusto. Alam niyo po, yung kautusan ng ating Panginoong Diyos na pag-aaralan pa natin sa susunod na mga gabi ay naghahatid sa atin sa tunay na kapayapaan at tunay na kaligayahan. Ayun na nga, nagkasala na sila, sumablay na, nagkamali sila ng pagpili, nagkamali sila ng pinagnasahan. Ninasa nila yung mga bagay na hindi na ibinigay sa kanila ng ating Panginoong Diyos. At ito po ang isang bagay na gusto ko pong sabihin sa inyo sa oras na ito. Ang pagkakamali nating mga tao ay ang ating pag-iisip na may mga bagay na mabuti labas sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Uulitin ko po, just in case na hindi po ninyo nakuha ng mabuti o ng maliwanag. Ang pagkakamali nating mga tao ay yung iniisip natin na mayroong bagay na mabuti at masaya labas doon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Para bang yung Diyos, kulang siya, hindi siya sapat, na kailangan pa nating magkamali, kailangan pa nating gumawa ng masama, kailangan pa nating magsinungaling, kailangan pa nating magnakaw, kailangan pa nating lumabag para tayo'y lumigaya. Yun ho ang ating pagkakamali, sapagkat ang pagkakasala po, sapagkat ninanais nating lumigaya, ay hindi naman tayo ihahatid sa tunay na kaligayahan. Alam nyo, nung sila ay nagkasala, mali pa nilang ginawang pagresolba ay yung kanilang sariling pagtatakip. Sa Genesis 3 verse 7, ganito ang ulat ng banal na kasulatan. At sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip o panapi sa kanilang sariling mga katawan. Yan po ang kadalasang ginagawa ng mga tao kapag sila ay nagkamali. Dahilan sa shame, sa embarrassment,
itatanggi nila, tatago nila, bagkus na aminin sapagkat kinahihiya natin ang ating mga pagkakamali. Naalala ko din yung si Haring Saul sa unang Samuel 15 verse 21. Ang kabilin-bilinan sa kanya ng ating Panginoong Diyos ay papatayin ang lahat ng mga kawan doon sa kanyang pupuntahan. Ngunit hinayaan niya na dalhin yung mga matatabang mga tupa at matatabang mga baka. Narinig ito ni Propeta Samuel at sinabi niya, bakit narito ang mga ito? Ang sabi niya, hindi ba maliwanag ang instruction sa iyo ng Panginoong Diyos? Ngunit ang sabi ni Haring Saul, ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka ng pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. In a way, ang sabi ni Haring Saul, maganda naman yung intention ko kaya ako nilabag yung utos para meron kaming ihahain sa Panginoong Diyos. At saka hindi naman ako ang pasimuno niyan eh. Yung mga bataan, yung mga bayan, yung mga sundalo, yung mga kasama ko ang kumuha niyan. Hindi naman ako. Pero actually, ang gagawin talaga namin diyan ihahain sa Panginoon mong Diyos. Napansin niyo po ba yung sabi ni Haring Saul, sa Panginoon mong Diyos? Hindi niya sinabi na sa Panginoon nating Diyos o sa Panginoon kong Diyos. Nakadetach na ang kanyang sarili dahilan sa kanyang pagsalangsang. Nalulugod baga ang Panginoon sa ating mga hain? Nalulugod baga ang Panginoon sa ating mga ginagawa? Hindi ba't ang nakalulugod sa Kanya ay sundin natin ang Kanyang banal na kalooban? Sapagkat anuman ang ating pagtatago, anuman ang ating pagtatakip, yan ay mahahayag din sa katapus-tapusan. Alam niyo po, mabuti na ang sabi ng banal na kasulatan ay ipahayag natin ang ating mga kasalanan sa Kanya sapagkat Siya ay tapat at banal na tayo'y patatawarin. Sabi pa sa Kawikaan, siyang nagtatakip ng kanyang kasalanan ay hindi sasagana. Hindi siya bubuti ang kanyang kalagayan sapagkat para itong kanser na tuloy-tuloy nakakain sa ating mga espiritu at mga kaluluwa. Pero alam niyo po ang ginawa nila, bukod sa nagtakip sila, nagtago pa sila. Genesis 3:9, tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? Yan. Alam ng Panginoong Diyos kung nasaan ang geographical location ni Adan at saka ni Eva. Pero ang tanong niya na nasaan sila o saan sila naroon, ang ibig sabihin lamang ay isang refleksyon o isang bagay na dapat maisip ni Adan at Eva at ng lahat ng bawat nagkakasala na nagnanasang sana'y sila'y sasaya, sana'y magiging mabuti ang kalagayan, sana'y uunlad, sana'y aasenso, sana'y makukuha niya ang mga bagay ng sanglibutan. Sapagkat alam niyo po ba kung ano talaga ang major na kadahilanan na ginagawa natin ang ating mga ginagawa at hindi natin ginagawa ang ating mga hindi ginagawa? Dahil iniisip natin na kapag ginawa natin yon masaya. Pag hindi natin ginawa, edi masaya din. Sapagkat ang hinahanap natin ay kasiyahan. Kasiyahan na pagkamalan ng tao na mayroong kasiyahan sa piling ng dyablo. Na pagkamalan ng mga tao na mayroong kasiyahan sa buhay doon sa piling ng mandaraya. End up sila ay nagtago at pagkatapos sila ay lumayo sa liwanag ng ating Panginoong Diyos, sila ay napunta sa kadiliman. Ang inaasahan sana nilang kaliwanagan, ang inaasahan sana nilang mas magandang kalagayan, nauwi sa mas masama sapagkat sila pala ay na-scam ng founder ng lahat ng mga scammer sa buong sanglibutan. Sabi ng Adan, nang tinanong ng Panginoon kung nasaan siya, sabi niya, narinig ko ang iyong tinig. Pero natakot ako sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Hindi lamang sila nahihiya, nagkaroon din sila ng strange na feeling. Yung shame, nagkaroon din sila ng fear, natatakot na sila. Ang inaasahan sana nila, magkaroon sila ng zest, ng energy, ng different perspective, mas kakaibang high, mas masaya sila. Ngunit ano pat, nang matry nila yung inoffer sa kanila ng dyablo, naghatid pa sa kanila ng negative na feeling, negative na emotion. Alam niyo po, yung mga nagbibisyo, sa una parang medyo exciting, pero mauuwi yan saan? Sa depression, sa anxiety, mauuwi po
po yan sa pagkasira ng mga kaisipan at mauuwi po yan sa mas malalim na kalungkutan sapagkat iyan ay maghahatid sa atin sa nasisirang relasyon, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating mga mahal sa buhay. Kaya sila ay natakot. Sila ay nahiya. Sila ay nagtagpi. Sila ay nagtago. Nang kumprontahin sila ng ating Panginoong Diyos, batid nyo na ang nangyari. Sabi nung lalaki, ang babaeng binigay mo na aking makakasama, ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Sinabi naman ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Kaya ngayon, ang karamihan ng mga tao, kapag may masamang nangyayari sa kanilang buhay, binabayo nila ang kanilang mga dibdib, tumitingala sa langit at sinasabi, Panginoon, Panginoon, bakit mo kami pinabayaan? Panginoon, bakit mo kami ginanito? Panginoon, bakit hindi mo dininig ang aking tinig? Na para bagang ang Diyos ang may kasalanan sa mga trahedyang dumarating sa ating buhay at tayo ay dapat exempted sa pain, sa suffering, sa sadness and sa tears sapagkat deserve ko to maging masaya, deserve ko tong maging happy. Hindi natin tinatanggap na ang mga nangyayari sa ating buhay, hindi kalooban ng ating Panginoong Diyos na tayo ay magkaroon ng kamatayan, ng kasakitan, ng pagkatakot, ng pagkadismaya, at ng pagkahiya. Ang gumawa nito ay walang iba kundi ang kalaban ng ating Panginoong Diyos na ating kinampihan at pinaniwalaan. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 24:12, dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Alam niyo po na ang tema natin sa loob ng 2 linggo ay tanging pag-asa. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na ang paksa natin ngayong gabi tanging paasa. Paasa sapagkat nangako siya ng kung ano-ano kay Eva, naniwala naman si Eva, of course gusto niyang i-extend kay Adan yung ganong paniniwala na mas mabuti ang kanilang magiging kalalagayan. Kaya po itong si Satanas ang pinakapaasa. Siya po ang naunang nang scam sa ating unang mga magulang at marami na po ang naniwala din sa kanya. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan 8:44, kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya sa ganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Opo, mga minamahal, si Satanas ang mandaraya. Siya ang naghatid sa atin sa kamatayan. Siya ang naghatid sa atin sa kapariwaraan at sa trahedya ng ating mga buhay sapagkat siya ang nauna na scammer. Sa Kawikaan 14:12, ito ang ating kalagayan. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. Iniisip ni Adan at saka ni Eva na mas mabuti na yung kanilang ginawa. Si Eva ay sapagkat gusto niyang maging kagaya din ng Diyos, makaalam ng mas marami pang mga bagay. Si Adan naman marahil ay ayaw niyang mawala yung kanyang asawa sapagkat naroon na, kumain na ng pinagbabawal. Makikijoy na din siya sapagkat yun ang ginawa na nauna ng kanyang asawa. Iniisip nilang mas mabuti yun. Pero alam niyo ang resulta, sabi ng Panginoon Diyos sa Genesis 3:16, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi, manganganak kang may paghihirap. Ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. Sabi naman niya kay Adan, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka rin uuwi. Dahil po doon mga minamahal, sa pagkakasala nila, sabi ng banal na kasulatan, sila ay pinalayas mula doon sa hardin ng Eden. Yung iniisip sana nilang magiging mas maganda yung sitwasyon nila, dahilan doon sa paniniwala nila kay Lucifer. Ang nangyari, nagkaroon pa sila ng sangdamakmak na kahirapan at nawala pa yung kanilang paraiso at ang buhay na walang hanggan, na sana ay meron sila kung nanatili lamang sila sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dahil doon, ang buong sanglibutan, sangayon sa aklat ng Roma, ay humihibik
The whole creation is groaning in pain because of the sin. Dahil sa pagkakasala, nagsimulang malaglag ang mga dahon sa mga halaman, natuyo ang mga rosa, nagsimulang tumulo ang luha sa kanilang mga mata. Ang mga hayop ay nagsimulang naging mga mabangis sa kapwa nila hayop. Ang mga tao ay naging mabangis din sa mga hayop. Ang mga hayop ay naging mabangis sa mga tao. At nagsimula noon, tayo ay naging kabahagi na ng malaking scam na ginawa ni Lucifer. Na ano pa tayo, ang sabi sa Titus Kapitulo 3, talatang 3, nagdadayaan sa isa't isa, nagsisinungalingan sa isa't isa, nagtitake advantage sa isa't isa, at napakarami ang nakalulungkot na karanasan ng ating mga kababayang mga Pilipino sa kamay ng mga taong hindi marunong lumaban ng parehas. Sa mga taong mga mandarambong, mga mandaraya, at mga taong nagtitake advantage, lalong-lalo na ng mga mahihirap, ng mga mahihina, ng mga bata, ng mga matatanda, ng mga nagpupursigi sa kanilang mga buhay. Alam nyo, mga minamahal, ang sabi ng Jeremias 2:19, sasawayin ka ng iyong sariling kasamaan. Sasawayin ka ng iyong mga pagtalikod. Talastasin mo nga at iyong tingnan na masamang bagay at kapanglawan, na iyong pinabayaan ang Panginoon mong Diyos, at ang takot sa akin ay wala sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Alam niyo po, yung kasamaan daw, sabi ng Panginoong Diyos, ng Panginoon ng mga hukbo, magdadala sa atin sa kapanglawan. Pagka pinabayaan natin ng ating Panginoong Diyos, akala natin mas happy tayo kasi syempre gusto nating gawin yung gusto nating mga bagay na gawin natin sa ating sarili na walang bawal-bawal. Sabi ng Panginoong Diyos, ito daw mismong masamang ginawa natin, siya ang sasaway sa atin. At yung mga masamang bagay na ginawa sa atin ay maghahatid sa atin sa kapanglawan. At kahit na anong gawin natin na paghuhugas, sabi sa Jeremiah 2:22, sapagkat bagaman maghugas ka ng lihiya at magbunton ka ng maraming sabon, gayon may natatala sa harap ko ang iyong kasamaan, sabi ng Panginoong Diyos. Ano pat pagka may nagawa tayong kasalanan? Yung brain natin, hindi mo agad ma-reprogram. Hindi talaga matanggal agad yan. It will haunt you. Talagang hahabulin ka. Patuloy mong maalaala. At kung hindi na lamang sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, tuluyan na tayong basag at miserable. Sapagkat yung inaakala natin, pakinggan niyo po ulit, yung inaakala nating mabuti, masaya, masarap, mas maganda, mas maginhawa na buhay, kung tayo ay wala sa ating Panginoong Diyos, mauuwi po sa isang napakalaking trahedya sapagkat yung kaisipan pong iyon, scam. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 2:29, bakit kayo nakikipagpunyagi sa akin? Kayong lahat ay nagsisisilangsang laban sa akin, sabi ng Panginoon. Napakagiliw ng ating Panginoon. Bakit ka ba nakikipaglaban sa Panginoon? Bakit ka ba tumatakbong papalayo sa Kanya? Bakit ba ayaw mo sa Kanya? Bakit ba gusto mong paniwalaan yung kalaban niya? Bakit ba iniisip mo na hindi siya sapat para sa iyo? Kaya ang panawagan sa atin ngayong gabi, mga minamahal, ay ganito. Deuteronomio 30:19. Tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa, kaya't piliin mo at ng inyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Opo mga minamahal, tayo na naghahanap ng buhay, tayo na naghahanap ng kapayapaan, ng kaligayahan, masusumpungan po natin iyan sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, sa pananatili sa Kanya, sa pagpili sa Kanya, na sa Kanya ang tunay na pag-asa sapagkat ang ating Panginoong Diyos, hindi po siya paasa at makakasumpong tayo ng tunay na kaligayahan sa Kanya. Habang pinagbubulayan nyo ang mensahe sa oras na ito, isipin nyo po ang inyong buhay. Isipin nyo ang inyong mga pagpapasya. Isipin nyo saan nyo ginugugol ang inyong mga panahon. Isipin nyo din, kanino kayo mas naniniwala at kanino kayo mas sumusunod. Nawa sa gabing ito ay makita nyo na ng maliwanag si Satanas at ang kanyang mga turoy paasa lamang. At ang tunay na pag-asa at kaligayahan nasa Diyos lamang. Magandang gabi po sa inyong lahat.